Kamusta mga kababayan? Ako ang inyong gabay sa ilang mga minuto ng katotohanan, katotohanan at kritikal na pagsusuri. Ngayon, pag-usapan natin ang balitang mainit pa sa bagong labas na pandesal. Si Yorme Isko Moreno bumalik na sa City Hall. Panalo na. At ang mga pangako niya, lilinisin na ang Maynila. Pero teka mga kaibigan, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Literal na walisin ang mga basura o may mas malalim na hugasan ng sistema ang hinintay natin? Ngayong araw, sisirain natin ang balita tulad ng pagkakasira ng traffic sa EDSA. Dahan-dahan, pero sigurado magkakaroon tayo ng kwento, pagsusuri at syempre katatawanan na magpapangiti kahit ang mga pinakaseryosong konsihal. Kaya't i-ready ang kape, i-pause ang Netflix at sumama sa akin sa paglalakbay natin sa puso ng Maynila. Pero bago ang lahat, i-click ang subscribe na button. Ha? Subscribe button na yan. I-like ang video at i-comment ang inyong saloobin. Kung gusto nyong suportahan ang ganitong content, magpadala rin ng supers. Yung tipong pangtoma ng kape natin habang nag-aaral ng balita. Mga kababayan, para kang nanonood ng teleserye na may comeback season ang bida. Si Isko Moreno Dumagoso, dating mayor ng Maynila, bumalik sa kanyang trono, upuan, sa City Hall noong May 13, 2025 matapos talunin ang dating kaalyado na si Mayora Hani Lacuna sa mahigit na 500,000 boto. Parang sinabi ng mga Manilenyo, Isko, ikaw pa rin ang hinintay natin. Pero teka, hindi ito basta-basta na balik. Ito ay isang political resurrection na kahit si Lazarus ay magugulat. Kwento muna tayo. Cisco, dating batang tondo, mula sa pagiging basurero hanggang sa pagiging mayor, ay isang kwento ng tagumpay na parang script ng pelikulang indie. Noong 2019, iniwan niya ang City Hall na may mga proyektong nagbigay ng ningning sa Maynila, mula sa pagpapaganda ng mga parke hanggang sa mga libreng serbisyo para sa mahihirap. Pero noong 2022, sinubukan niyang tumakbo bilang Pangulo at hay nako, parang sinubukang magluto ng adobo ng walang toyo. Hindi umayon ang timpla. Bumalik siya sa Maynila at ngayon, heto na nga, muling hinirang ng bayan. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng kwento ng pagbabalik. Ang tanong, bakit si Isko ulit? Ano ang meron sa kanya na hinintay ng mga Manilenyo? At bakit parang blockbuster ang labanang Isko versus Hani? Sa segment na ito, aalamin natin ang sikreto ng kanyang tagumpay. At syempre, magbibigay rin tayo ng konting chismis. Pero yung may sustansya hindi yung chika lang sa kanto. Ngayon, pag-usapan natin ang pangako ni Isko. Linis na ang Maynila, pero mga kababayan, hindi ito basta pagwawalis ng kalye o paglilinis ng estero. Ang paglilinis na ito ay may tatlong dimensyon: pisikal, sistematiko, at simboliko. At bilang mga Manilenyo, kailangan nating maging kritikal. Hindi porket magandang slogan, paniniwalaan na natin agad. Parang pag-ibig yan, kailangang subukin muna. Una, ang literal na paglilinis. Alam nyo ba ng Maynila ay gumagawa ng humigit kumulang 9,000 na tonelada ng basura araw-araw? Kung isasalansan mo yan, para kang gumawa ng bagong Rizal Monument. Pero gawa sa basura, noong unang termino ni Isko, naglungsad siya ng programang tulad ng Clean Manila na nagpakita ng mas maayos ng waste collection at street cleaning. Pero ang tanong, kaya ba niyang i-level up ito ngayon, lalo na't masiksikan na ang lungsod? Pangalawa, ang paglilinis ng sistema. Ang Maynila ay may kasaysayan ng korupsyon at red tape, parang traffic sa Quiapo. Alam niyang may problema, pero ang hirap solusyonan. Si Isko ay nangako ng transparency at efficiency. Pero teka, paano nga ba? Magkakaroon ba ng digital platforms para sa city services? Magkakaroon ba ng mas mahigpit na auditing sa budget? Sa nakaraang termino, nagbigay siya ng libreng gamot at serbisyo, pero may mga nagsabi na kulang ang follow-through. Kaya naman, Isko, pakilakas-lakasan ang monitoring
At pangatlo, ang simbolikong paglilinis. Ang Maynila ay hindi lang lungsod, ito ay simbolo ng ating kultura at kasaysayan. Noong 2025 elections, sinabi ni Yorme Isko Moreno na gusto niyang magkaisa ang mga Manileño at itigil ang politikang divisive. Maganda ito sa pandinig. Pero sa totoo lang, paano mo pagkakasunduin ng mga magkakalabang paksyon? Parang pagpapakasal sa dalawang magkaaway na pamilya, kailangan ng matinding mediator. Pero seryoso na mga kaibigan, ang pangako ng paglilinis ay hindi madali. Kailangan ng political will, ng suporta ng tao at tamang plano. At dito pumapasok ang ating papel bilang mga Manileño. Kailangan bantayan natin si Isko. Hindi siya superhero. Tao lang siya na may magandang intensyon. Pero kailangan ng pressure para maging realidad ang mga pangako. Mga kababayan, ang Maynila ay hindi lang city hall o basura o traffic. Ang Maynila ay ang mga tao nito, ang mga nagtitinda sa Divisoria, ang mga pari sa Quiapo, ang mga estudyante sa UBEL. Kaya naman nag-ikot kami sa Maynila para tanungin ano ang inaasahan natin kay Isko. Ang kwento ng Maynila ay kwento ng laban mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa modernong traffic. Ang lungsod na ito ay palaging nakikipaglaban para sa maging mas maganda. At si Isko, ang kanyang panunumpa, parang nangako na siya ang nagiging bagong mandirigma sa labanang ito. Pero teka mga kaibigan, hindi siya mag-isa. Kami ang mga Manileño ang tunay na bida rito. Ang kwentong ito ay paalala. Ang pagbabago ay hindi lang galing sa City Hall. Galing ito sa atin. Sa ating pagtutulungan, sa ating pagbabantay at sa ating paniniwala na kaya natin gawing mas maganda ang Maynila. Kaya naman, Isko, suportado kita. Pero pakikilakas-lakasan ang laban na ito ha. Kasi kami ang scorekeeper mo. Ngayon mga kaibigan, magpapahinga muna tayo sa seryosong usapan at magpapatawa. Alam nyo, kung si Isko ang maglilinis ng Maynila, ano kaya ang mga bagay na kailangan niyang iwalis muna? Kaya naman, gumawa kami ng listahan. Top 5 bagay na dapat linisin sa Maynila. Una, ang traffic sa mga kalsada. Parang relasyon. Alam mong toxic pero araw-araw mo pa rin pinagdadaanan. Pangalawa, ang mga estero. Kung may Oscars para sa pinakamabaho, panalo ito. Ang pangatlo, ang red tape sa City Hall. Mas mahaba pa kaysa pila sa LRT. Number 4, ang fake news sa social media. Isko, magbigay ka ng seminar sa fact-checking, please. Number 5, ang mga puso ng mga politikong divisive. Group hug na lang mga boss. Pero seryoso na, gusto ko rin marinig ang inyong opinion sa comment section. I-type nyo na ano ang unang bagay na dapat linisin ni Yorme Isko Moreno at kung gusto nyo magbigay ng dagdag na suporta, magpadala ng supers. Yung tipong pangbili ng bagong walis para kay Yorme Isko Moreno. Mga kababayan, ilang minuto na nating pinag-uusapan ng pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Ang kanyang pangako na linisin ang Maynila at ang ating papel bilang mga Manileño. Pero bago tayo magtapos, isang paalala, ang pagbabago ay hindi instant noodles, na 3 minuto lang luto na. Kailangan ng oras, ng suporta at ng sama-samang pagsisikap. Si Yorme Isko Moreno Domagoso ay magandang simula. Ang kanyang karisma, ang kanyang kwento at ang kanyang pananaw. Pero ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa atin. Kaya't bantayan natin ang kanyang mga aksyon. Suportahan ang mga magagandang plano at sigaw natin. Isko, lilinisin natin ang Maynila ng sama-sama. Kaya't mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. I-comment ang inyong salubin. Ano ang inaasahan nyo kay Isko at kung gusto nyo tuloy-tuloy ang ganitong content, magpadala ng supers. Baka merong nanonood dyan ng kay Yorme Isko Moreno, supers, donation. Last year pa po tayo nagko-cover sa inyo. Yung tipong pang-suporta sa susunod nating malalim na pagsusuri. Hanggang sa muli,
ang inyong kaibigan sa balita at katatawanan. Magkita-kita tayo sa susunod na video at huwag kalimutan, ang Maynila ay isa sa atin. Linisin natin ito ng sama-sama. Salamat at magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay!